Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humarap pero hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos ng budget ng kanyang opisina. Giit niya, paghahanda ito ng Kamara para sa isang impeachment case. Nang tanongin naman ng media sa relasyon niya sa Pangulo, hindi umano sila magkaibigan. At sagot niya sa kung makikipagtandem pa sa isang Marcos, never again. Nakatutok si Ian Cruz. Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Sa umpisa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan nang tumangging manumpa ang Vice Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ipinunto naman na base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource person. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Please, your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpa lang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise na natiling nakaupo. Sa kanyang talumpati, iginiit ng bise na wala silang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung meron mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisampang kaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Dahil hindi siya nanumpa, hindi tinanong ng mga mambabatas si VP Sara.
Pero bago magtanghali, lumapit ang bise kay Chua. Pagbalik sa upuan, muling nagsalita ang bise para magpa-excuse sa pagdinig. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ang impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy, sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukonsintihin ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila muli nakakapag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli pa raw silang nagkausap noon pang nagbitiw siyang kalihim ng Department of Education. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Oh, never again. Pag-alis ng bise sa pagdinig, how many agencies today? With all due respect to the honorable, nagkainitan naman sina Representative Rodante Marcoleta at Manila Representative Benny Abante. Isa si Marcoleta sa nagtanggol kay Duterte sa pagdinig nang humarap daw sa budget hearing ang bise, ipinaubaya raw niya sa Kongreso kung anong gagawin sa kanilang proposed budget. Kabilang sa iginigit ni Marcoleta, ang notice of disallowance ng OVP ay contestable at maaaring masagot sa loob ng 6 na buwan. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to One minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Sakaling muling ipatawag ng Committee on Good Government, hindi pa raw tsak ng bise kung muli siyang makakadalo sa pagdinig. Nakadepende raw ang lahat kung ano ang gagawin ng komite. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nawasak ang isang dike sa Occidental Mindoro dahil sa sama ng panahong dulot ng bagyong Hener at Habagat. Nakaalis na ang bagyong yan at susundan naman ng bagyong Helen ngayong gabi. At mula sa bayan ng Sablayan, nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Ricky, sunod-sunod na sama ng panahon mula bagyong Ferdy, Hener at ngayon yung banta ng bagyong Helen. Ito ang nanalantang hamon para sa ilang infrastruktura at maging sa agrikultura ng Sablayan, Occidental, Mindoro. bumalik po tayo dito dahil yung kanina... Lunes ng umaga, malakas ang agos ng tubig sa Amnay River sa barangay Claudio Salgado, Sablayan, Occidental, Mindoro. Bunsod ito ng sama ng panahon mula sa kakaalis lang na bagyong Hener at Habagat. Nakunan sa cellphone video ng isang taga-barangay ang mga crack sa protection dike. Matapos lang ang ilang saglit, bakas na ang pagkawasak ng ilang bahagi nito. Ngayon nandito naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen, double time ang lokal na pamahalaan sa clearing operations. Naglalakihan itong mga tipak ng konkreto sa aking likuran. Tila walang kalaban-labang na itulak lang ng tubig. Ganito kalakas ang puwersa ng rumaragas ang ilog noong kasagsagan ng sama ng panahon dito, bagay na nagbibigay ng pangamba sa mga taga rito. Ayon na ng residenteng si Roderick Sanchez na isugal ang buhay ng tatlo niyang anak habang may bagyong Helen. Inilikas niya ang pamilya matapos makita ang pagkawasak ng seawall malapit sa kanilang bahay. Nalungkot po kami dahil nga po nakita po namin na ganyan na naman, ay di minsan lingguhan na naman kami sa evacuation. Doon na naman po kami. Problema ang patuloy na malakas na ulan at hindi mawala-walang baha sa ilang bahagi ng Sablayan.
apektado nito ang kabuhayan ng maraming magsasaka tulad ni Jordan Akaak na ipinangutang lang ang binhi. Dumapa na ang kanyang mga palayan. Di na mapakinabangan ang pananim. Yung sira po ng pagbabad po ng nabubulok po. Bubulok po yung palay at siyempre pag ginarbis na po yan, kung uminit man, wala na rin pong aanihin yan kasi nga sira na po. Babad na po eh. Ang epekto nito sa amin ay sa sektor ng ating mga magsasaka. Pangunahin dahil nag-aantay na lang tayo ng tag-init at marami sa atin ay mag-aani na. Pero dahil sa dating nitong habagat ay nasira ang ating mga palayan. Kasama ang Occidental Mindoro sa mga lugar na may gale warning dahil sa banta ng habagat na posibleng palangasin ng bagyong Helen. Pinapayuhan ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat na huwag munang maglayag. Habang wala pang storm signal ng bagyong Helen, patuloy ang mga biyahe ng Roro sa Port of Abra de Ilog. Vicky, ayon sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ng Occidental Mindoro, 10 hanggang 11 barangay ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Dito dahil sa sama ng panahon at sa kalapit naman na San Jose, 3 barangay ang apektado. Live mula rito sa Sablayan, Occidental Mindoro para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Patay naman ang maglolo sa Palawan matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay. May mga sinagip ding mangisda. Live mula sa bayan ng Coron, nakatutok si Mark Salazar. Mark! Emil, ngayong araw lang gumanda yung panahon dito. Well, nasa northern part ako ng Palawan sa isla ng Coron at today lang daw umayos ang lagay ng panahon, pero sa mga nakalipas na araw at gabi ay walang patidro ang buhos ng ulan na dala ng habagat. Kaya sa iba't ibang parte ng Palawan ay nagtala ng mga salanta na epekto ng habagat. At nabalian sila ng katig. Na-rescue po namin. Dahil sa malakas na hangin at alon sa dagat na sakop ng Balabac, Palawan, kinailangang i-rescue ang 2 sakay ng isang bangka matapos mabalian ng katig. Galing umano sa pagbebenta ng seaweeds ang bangka nang mangyari ang insidente. Nasa ligtas na silang kondisyon matapos masagip. Sa Rizal, Palawan naman, patay ang 64 na taong gulang na lolo at 6 na taong gulang niyang apo matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang kanilang bahay. 3 miyembro ng kanilang pamilya ang kritikal ang kondisyon dahil sa insidente. Tuloy naman ang clearing operations ng Coast Guard sa mga humambalang na puno sa Puerto Princesa, bunsod ng masungit na panahon. Ayon naman sa DPWH Mimaropa, ilang kalsada sa Palawan at Romblon ang hirap pa ring madaanan dahil sa mga bumagsak na pader at gumuhong lupa. Pero syempre, Emil, ay may agam-agam pa rin ng mga taga-Palawan dahil nandiyan pa naman yung bagyong Helen at inaabangan pa nila kung ano ang magiging epekto nito sa habagat, kung ito ba'y malakas na habagat o mahinang habagat. Hanggat hindi raw nakakaalis yung bagyong Helen ay sila patuloy na nakaalerto dito. Live mula dito sa Coron, Palawan para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Umakyat na sa 20 ang naiulat na nasawi dahil sa bagyong Ferdy at bagyong Hener at habagat. Meron na po tayo for validation na 20 po ang casualties. No? We have 11 injuries for validation as well. We have 14 missing po. Ayon sa Office of Civil Defense, pinaka-apektado ang mga rehiyon ng Mimaropa, Car, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga at Barm. Umabot na sa mahigit 250,000 individual ang apektado. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Mahigit 30,000 family food packs naman ang pinamahagi ng DSWD. Hawak na ng mga otoridad ang dating budget official na si Christopher Lau na iniuugnay sa maanumalya umanong kontrata ng Pharmaly sa gobyerno noong panahon ng pandemya. At nakatutok si June Veneracion.
Halos isang linggo matapos isyuhan ng korte ng warrant of arrest, inaresto ng PNP CIDG sa Davao City alas 11 ng umaga si Attorney Lloyd Christopher Lau. Si Lau ang Undersecretary ng Procurement Service ng Department of Budget and Management noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naging sentro ng investigasyon ng Senado kaugnay ng maanumalya umanong kontrata ng Pharmally Pharmaceutical Company noong panahon ng COVID pandemic. Kahapon, nagbantay ang mga tao sa bahay niya, subalit hindi siya umuwi. Kaya kanina lang siya na-arrest, kaninang alas 11 ng tanghali. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG Region 11, pero inaasahang magpipiyansa ng 70,000 piso kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kaso ay kaugnay ng pakikipagsabwatan umano sa ilang opisyal ng gobyerno kasama si dating Health Secretary Francisco Duque III na nauwi umano sa pagkawala ng higit 1 bilyong pisong pondo noong COVID pandemic mula March hanggang December 2020. Lahat naman ng may warrant of arrest, kailangang ikulong, idaan sa booking process at pagkatapos ng ikukulong hanggang hinihintay yung kanyang order ng korte na siya ay pinalaya ulit because of his bail. Ngayong arestado na si Lau, umaasa si Senator Risa Ontiveros na aamin na ito kung sino ang kanya umanong big boss na nasa likod ng korupsyon ng bilyong-bilyong pisong COVID-19 funds. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May iniinda pa ring ubod-sipon si Pangulong Bongbong Marcos. Pansin pa rin yan sa pagpaparangal niya sa ilang kawani ng gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Halata sa boses si Pangulong Bongbong Marcos ang iniindang ubod-sipon nang magtalumpati sa parangal sa mga natatayang kawani ng gobyerno. I'm sorry, I have picked up what everybody else seems to have, which is a cough and a cold. But it will not slow me down. Bago ito, personal niya ginawad ang 3 antas sa mga parangal, ang Presidential Lingkod Bayan Award, ang Dangal ng Bayan Award at Pag-asa Award. Ang individual awardees nakatanggap ng 200,000 pesos sa premyo at 100,000 naman sa mga miyembro ng group awardee. May automatic promotion din sa mas mataas sa ranggo. Patunay raw sila na hindi lahat ng nasa serbisyo sibil ay tulad ng inaakalang mabagal, masungit o tamad. The quality of the work and the initiative that people have shown really belies the general image of the civil servant as being a bit of a drudge and being not terribly imaginative. Pero kasabay ng papuri sa kanila, ang paalala sa iba para sa transparency at pananagutan sa pagtupad sa tungkulin at sa publikong pinagsisilbihan. Let us continue to live by our constitutional mandate that public office is a public trust. Mabuhay. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nasa listahan ng mga inisyuhan ng lisensya ng PNP ang ilang pangalang nauugnay sa umunoy Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Muli namang pinabulaanan ng kampo ng pastor ang pagkakaroon ng ganyang grupo. Nakatutok si June Veneracion. Kumpirmadong may mga armas ang ilan sa mga umano'y miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang lumabas sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP matapos makatanggap ng sulat mula sa Davao City Police Office para i-check ang ilang pangalang nauugnay sa investigasyon sa Angels of Death. O umano'y panakot sa mga biktima umano ng religious leader para wag silang magsalita. Paniwala ng mga otoridad, hindi simbolismo ang Angels of Death, kundi mistula umunong private army ni Kibuloy. Some of individual in the list are licensed and the others are hindi kasama sa walang record sa FEO. Hindi pa masabi sa ngayon ng PNP kung anong klaseng baril meron ang ilan sa mga nasa listahang ibinigay ng Davao City Police Office. Depende sa kalalabasan ng investigasyon sa Angels of Death kung meron bang dapat i-revoke ng mga lisensya. Kasi nga mayroong investigasyon, nakasama sila sa perpetrate ng mga criminal activities or mga crimes involving firearms, then it could be a ground for revocation po ng mga license. We are not discounting the possibility na some or few of them might have been in the uniform service, whether active pa ba sila ngayon or retired na.
Muling itinanggi ng kampo ng pastor na may ganyan sa KOJC. Kabilang naman sa mga iimbestigahan para panagutin sa pagtulong sa pagtatago ni Kibuloy ang mga pahayag ng ilang individual sa TV, radyo at internet. There are prominent personalities who were vocally saying na wala na po doon sa loob si Apollo Kibuloy and others, and these are all will be taken into consideration in considering kung sino-sino po yung pa-filean po ng kaso natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng mga hinalang may mga AFP reservists sa umano'y private army ni Pastor Apollo Kibuloy, may paalala ang AFP, hindi dapat masangkot sa iligal ang mga reservist. Nakatutok si Chino Gaston. Sira ang plan nila. Sakaling mauwi sa gyera ang patuloy na paninigil ng China sa mga barko ng Pilipinas, hindi lang ang mga sundalo ng AFP ang matatawag para idepensa ang bansa. Sasanib sa tinatayang 150,000 na puwersa ng militar ang mga reservists o mga sibilyang nakapagsanay sa military training at bahagi ng AFP Reserve Command. Sa ngayon, wala pang 2 million ang bilang ng mga reservists sa bansa. Preparation should start immediately, no? Kasi hindi natin alam, lalo na ngayon, nowadays, ang gera will be by missiles, by drones, no? We call it cyber warfare or destroying the internet, you know. Kaya kailangan i-recruit din natin yung mga internet specialists. Ang 52 anyos na nurse na si Merjane de Guzman kasama sa mga nagpa-enlist sa AFP Reserve Command recruitment na isinagawa kanina sa San Juan. Ang tatay ko at ang mga tiyuhin ko po ay sundalo. So kahit papaano po may background na po kasi din ako, and then mula pa po kasi sa pagkabata, gustong-gusto ko rin po sana magsundalo. Bukod sa kanya, nagpa-enlist din ang ilang opisyal ng LGU. Mahalaga na ang ating mga mamamayan ay mabigyan po ng sapat na kasanayan at kaalaman sa pagiging isang reservist. Isa naman sa mga reserve units ang 2nd Signal Reserve Battalion ng Sunshine Media Network Incorporated, ang media company ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa records ng Philippine Army, may mahigit 400 reservists ang SMNI. Wala naman daw problema na maging reservist ang mga miyembro ng religious organizations, basta huwag sila masasangkot sa mga illegal na gawain. Isa sa mga hinahanap ngayon ng mga pulis ang tinaguriang Angels of Death na private army umano ng pastor. Once na meron ng investigation, once na ma-finalize na lang yung report and identify talaga nila na reservist involved in illegal activities, the Philippine Army can recommend na pwede siyang patanggal natin siya sa roster ng Reserve Force. Itinanggi na ng abogado ni Kibuloy na meron itong private army. Samantala, sa mga nais namang humabol na magpa-enlist, bukas ang mga booth sa San Juan City Hall atrium hanggang katapusan ng buwan. Dalhin lang ang kinakailangang requirements para sa enlistment at tandaan na iba naman ang kinakailangang requirements para commissioning. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, wala ng Bagyong Hener at patuloy na rin po ang paglayo sa bansa ng Bagyong Helen, pero magpapaulan pa rin ang habagat. Ilang oras din po nagkasabay dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung dalawang bagyo kagabi. Hanggang alas 2 po ng madaling araw kanina ay tuluyan na pong nakalabas ng ating PAR itong Bagyong Hener at naiwan naman itong Bagyong Helen. Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, anumang oras ngayong gabi ay nasa labas na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 85 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman sa 105 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. Pagkalabas po nito ng PAR, sunod po nito ang tutumbukin naman ang East China Sea. Mga kapuso, kahit lumalayo na po ang Bagyong Hener at yung Bagyong Helen, patuloy po itong hinahatak o pinalalakas itong hanging habagat o southwest monsoon. Nakitang-kita po dito sa ating mapa na tumatama pa rin dito po sa ating bansa. Ayan po, talagang sapul pa rin ang Pilipinas. Yan naman po ang magpapaulan kahit po wala ng sama ng panahon o bagyo dito sa loob ng ating PAR.
Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance po ng ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi po ng Ilocos Provinces, ganun din dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at pati na rin sa lalawigan po ng Palawan. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na po ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May heavy to intense rains pa rin po, kaya po maging handa pa rin po kayo sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Posible rin po ang mga pag-ulan sa iba pang bahagi po ng Mimaropa, Calabarzon at maging dito sa ilang lugar sa Bicol Region. Sa Visayas at Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan po dito sa may Antique, Negros Island Region, Samar and Leyte Provinces, maging sa Caraga at Davao Region, lalong-lalo na po bandang hapon. Dito naman sa Metro Manila, dahil pa rin po sa habagat, mataas pa rin po ang tsansa na maging maulap bukas, kaya posible pa rin ang mga pag-ulan. Maaaring bago po yan magtanghali at pwede pong maulit pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi, kaya doble ingat pa rin. Dahil din po sa habagat, nakataas ang gale warning o babala ng mga malalaking alon. Dito po yan sa western seaboard ng Central Luzon at ganoon din sa kanlurang baybayin po ng Southern Luzon. So ibig sabihin po nitong gale warning, hindi po muna pwedeng pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil malalaki pa po ang mga alon. Samantala mga kapuso, kung hindi po maulap sa inyong lugar ngayong gabi, pwede pong masilayan ang perigee full moon o tinatawag din po na super moon. Nangyayari yan kapag ang full moon ay natapat po sa perigee o yung pinakamalapit na distansya ng buwan sa ating mundo. Dahil mas malapit ang buwan po ngayon ay 7% na mas malaki at 15% na mas maliwanag sa regular full moon. Pero sakaling di mo naman yan makita ngayong gabi, okay lang yan. Sabi po ng Pag-asa, meron pa naman sa susunod na buwan at yan ang patuloy po nating tutulungan. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hawak na ng mga otoridad ang mga menor de edad na nagtapon ng pusa sa dagat na sakop ng Albay. Sa isang video, kitang hinawakan muna ng isang lalaki ang pusa. Sa kanya ito initsa papunta sa dagat. Kaagad namang natunto ng mga otoridad ang lalaki sa video at kanyang kasamang menor de edad din. Lumabas sa investigasyon na para umano sa online content ang kanilang ginawa. Mariing kinonde na yan ng lokal na pamahalaan, kaya papatawan sila ng kaukulang parusa. Nasa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga suspect habang nasa pangangalaga ng barangay ang pusa na napag-alamang buntis pa pala. Hindi pa beripikado pero sinisiguro ng PNP na mapananagot sakaling mapatunayang may dati silang hepe na tumulong sa paglabas bansa ni Alice Go. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, sisingilin umano niya ang PAGCOR official na nagpalutang ng informasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala raw sasantuhin ang Philippine National Police kung totoong may dating PNP chief na nasa payola ni Alice Go at tumulong umano para makatakas ang dismissed mayor. Well, no less than the chief PNP talked to me about that. Ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 24 dating PNP chief ang buhay pa ngayon. Kasunod ng pagtakas ni Go, meron na aniyang mga pangalang iniimbestigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief doon. We will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga impormasyon laban dito sa sinasabing former chief PNP na ito dahil nakakahiya na naman ang Philippine National Police at apektado naman ang imahe namin. Sa pagsiwalat ng PAGCOR sa umanay dating PNP chief na nasa payola ni Go, wala silang ibinigay na pangalan. Hindi pa rin daw nila beripikado ang impormasyon. Sabi ni dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na bahala raw dito ang iba pang mga dating PNP chief. Concerned lang sila because alam naman nila hindi sila yung involved pero nadadamay yung kanilang personality. Meron kaming group chat, mga former chief PNP. At yung iba doon ay concern na concern. Bakit ganun? Yun ang gusto nila, klaruhin kung sino yung involved. Hindi pa validated ang informasyon, hindi pa confirm, ipapalabas ka agad. So what if kung hindi ma-validate talaga yan? Sira na yung pangalang former chief PNP. Kaya sabi ni De La Rosa, mali na inilabas ang impormasyon bago pa ito ma-validate. Dapat
bago nila nilabas yun, kinonfirm muna, binalidate ng husto, at once validated, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, parang nagkakaroon tuloy ng pagdududa yung tao na ano ba ito? Is this part of a grand political plan? Para tuloy kasama sa marites lang yan. Sa susunod na pagdinig ng Senado, sisingilin daw ni De La Rosa si PAGCOR SVP Raul Villanueva na nagsabi nito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Siyam ang patay sa sunod-sunod na pagsabog ng 5,000 pager sa Lebanon. Alegasyon ng dalawang source ng Reuters, Israeli spy agency, ang nagtanim ng pampasabog sa production level pa lamang. Kung posible yan sa Pilipinas, sa pagtutok ni Mariz Umali. Ginulat ng pagsabog na yan ang mga mamimili sa isang supermarket sa Beirut, Lebanon. Ang narinig na pagsabog nagmula umano sa bulsa o bag ng isang lalaki. Batay sa investigasyon, ang sumabog ay mga pager o wireless communication devices gamit ng grupong Hezbollah na kayang makatanggap ng text pero hindi nakakagawa ng phone call. Pero hindi yan nag-iisa dahil isang oras na sunod-sunod ang pagsabog ng 5,000 pager sa iba-ibang lugar sa Lebanon. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, hindi bababa sa siyam ang nasawi habang halos 3,000 naman ang sugatan. 2 sa napatay ay miyembro ng Hezbollah. Dahil sa pagsabog, kinwestiyon ngayon ang Taiwanese manufacturer ng mga sumabog na pager. Itinanggi ng founder nito ang pagkakasangkot dahil gawang Europa umano ang mga pager na may rights lang sa kanilang brand. Sabi ng 2 source ng Reuters, kabilang ang isang senior Lebanese security official, Mossad spy agency ng Israel ang nagtanim ng pampasabog sa mga pager sa production level. Pagers ang ginagamit ng mga Hezbollah fighter para makaiwas sa location tracking ng Israel ayon sa mga source. Kinondena ni Lebanese Information Minister Ziad Makari ang pagsabog at sinabing pananagutin ang Israel. Sa ngayon wala pang pahayag ang Israeli military sa pagkakadawit sa insidente. Sabay ring nilinaw ng Amerika na wala silang kinalaman sa nangyaring pagsabog sa Lebanon. To my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. Sa Pilipinas, maliit umano ang tsansang mangyari ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. We are not at war, not like Israel, who's currently at war with the Hamas, with Hezbollah, with Iran. Ang pinakamalapit na raw dyan ay ang mga cellphone na ginagawang improvised explosive device na ginamit ng ilang terorista sa pagpapasabog sa Mindanao. Hindi yan working o gumaganang cellphone, gaya ng sumabog sa Lebanon na mga pager na nagagamit talaga, kaya hindi inakalang may pampasabog. Gayunpaman, hindi pa rin daw tayo dapat magpakakampante. Pag pumasok kayo sa mga airports, always dadaan tayo ng mga security measures. Kung may makita kayong mga bagahe na nakatambak lang sa tabi, tatawagin niyo yung mga security officers. Lalo pa raw ina-equip ng pamahalaan ng ating mga tech personnel ng kinakailangang skill sets para maabata ng anumang banta sa pamamagitan ng training at pagbibigay ng kinakailangang tools. Ang problema, napakaliit lang daw ng pondong nakalaan dito, bagay na pilit nilang ginagawan ng paraan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagpulong na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa napipintong December 31 deadline ng pagpapasara sa mga POGO. Ang mga tinalakay sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Okay naman, dapat kasi mag-regular meeting talaga lahat ng stakeholders dito sa closure ng POGO, no? Lalo na may mga empleyado yan na may hawak na aliens permit to work here in the Philippines. Meron din tayong mga immigration issues that we have. Kabilang ang gagawin sa mga dayuhang empleyado sa mga pinag-usapan sa pulong para sa pagsasara ng mga POGO na dapat ay hanggang December 31 na lang. They have to voluntarily leave, or if they will not voluntarily leave, they will be summarily deported. So yung mga summary deportation, yan yung may mga blacklist na po automatic yan. Pero hinihintay pa rin ng executive order para malaman kung ano ang kasama at hindi kasama sa POGO ban. Ilalabas na yan pero habang wala pa, minamanmanan na ang mga POGO'ng palipat-lipat umano ng lugar. Sinusundan naman po yun ng lahat ng law enforcement. And if we're able to track them down, we will deport them.
Kaugnay naman ni Go Huaping alias Alice Go na iniuugnay sa Pogo, umaasa ang DOJ na maglabas na ang Pasig RTC ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable case. Mahalaga yan dahil nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kaugnayan kay Go. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Kasunod ng Senate hearing ay balak ng magpiyansa ng kampo ni Go. Sinong gustong taong makulong sa Pasay City? Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Minaliit naman ng mga abogado ni Go ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan kaugnay ng pagpapanotaryo umano ng counter affidavit ni Go kahit hindi personal na pinanumpaan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala kang mga ebidensya, speculations lang, mahirapan yun. Kasi meron din pwede din kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Sa pagsusuri ng NBI, lumalabas na hindi tugma ang pirma ni Alice Go sa counter affidavit na may petsang August 14 na may notaryo ni Atty. Galicia kumpara sa ibang opisyal na dokumento. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Go nang sabihin niyang pinirmahan niya ang huling pahina bago siya umalis noong July. Siniguro naman ni Atty. Stephen David na pagdating sa korte, magsasalita si Go. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Samantala, walang Alice Go o kanyang mga abogado na humarap sa unang pagdinig ng cancellation ng birth certificate ng dating mayor sa Tarlac RTC Branch 111. Hiniling yan ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Solicitor General dahil nairehistro umano ng hindi alinsunod sa tinakda ng batas. Nauna nang naghain ng kanilang entry of appearance sa mga abogado ni Go at motion for extension ng 30 days para maghain ng kanilang sagot sa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa mahal ng bilihin, tila nakokompromiso na umano ng ilan ang kanilang kalusugan. Kung gamot ang usapan, epektibo naman ang mas murang generic pati herbal medicines ayon mismo sa Department of Health. Nakatutok si Oscar Oida. Sa hina raw ng kita ngayon ng kanyang maliit na karinderya, maswerte na si Aling Bebian kung makapag-uwi siya ng 500 piso sa buong araw na pagtitinda. Halagang pilit daw niyang pinagkakasya sa pang-araw-araw na gastusin. Ang madalas daw nakokompromiso, mga pangailangan pang medikal. Nangungupahan ka, babaygas tubig, ilaw, bahay, may pinag-aaral ka, pabaon, plus yung gamot mo pa. Buti nilang anya, may mga generic na gamot para sa kanyang maintenance. Malaking tulong yung generic. Kung sa branded kasi, ang parang times 2. Si Aling Estrella naman, matagal na daw umaasa sa herbal, lalo na tuwing magkakasakit ang mga apo. Mas sila hiyang sa oregano kaysa ibang mga gamot Ayon sa DOH, maaasahan talaga ang mga generic na gamot, maging ang ilang tradisyonal at herbal medicines. Ngayong ipinagdiriwang Generics Awareness Month, pinangunahan ng DOH at Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ang Traditional Care and Generics Medicine Expo. Kailangan nating talagang i-promote na these are as cost-effective and as quality as the branded ones. Dapat walang ipangamba ang ating mga kababayan dyan kasi this went through the regulatory processes at talagang we've proven that these are, as I've said, they have the same quality as branded ones. Makikita natin ngayon na yung current survey talaga na 7 out of 10 Filipinos ngayon naniniwala na sila sa generics na ito ay mabisa at affordable. Ibinibita rin sa event na ito ang iba't ibang herbal o natural na gamot at traditional care.
Gusto ko lang ipaliwanag na lahat po ng herbal medicines, herbal products, especially yung sa pitak, ito po ay sumailalim sa isang masusing pagsusuri sa research. So we have partnered with distinct mga universities and other research facilities like UP, Ateneo, at ito po ay nakapasa. Paalala lang ng DOH, sa paggamit ng anumang produktong pangkalusugan, dapat laging tiyaking ligtas at di peke ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sumalang na rin sa pagdinig sa Senado ang hiling na pondo ng Korte Suprema para sa susunod na taon. Dito ipinagmalaki ang mga bagong rules at paggamit ng artificial intelligence para pabilisin ang paggulong ng mga kaso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mga naiipong preso o kaya yung mga biktimang inip na sa hustisya. Nababawasan na raw yan dahil sa mas mabilis umanong paggulong ng mga kaso dahil sa bagong rules ng mga korte at paggamit ng artificial intelligence o AI. Pagmamalaki nga ng Supreme Court sa pagdinig ng Senado sa hiling nilang 2025 budget, mas marami na ang nadidispose na kaso kumpara sa mga isinasampa. Halimbawa, changes in our rules with respect to, for example, the rules on civil procedure, Your Honor. There are already timelines with respect to the submission of pleadings, Your Honor, and likewise, the necessity to include already all evidence in the filing of civil cases, among others. Ganito na rin ang rules ng korte para sa mga kasong kriminal tulad ng drug cases, kung saan pwede na ang plea bargaining para madaling madispose. Ang AI naman, ginagamit na sa research pati sa paggawa ng draft decisions. Eventually, our justices would be able to monitor the progress of their cases so that aging cases can be given a priority as well, Your Honor. Developing already voice-to-text transcription. In other words, while the testimony is being given, it's already being recorded and transcribed, Your Honor. Next target nila ay isama pati local languages tulad ng Ilocano para otomatikong translated at hindi na rin mano-mano pang ititipa. Pero paalala ng komite. Of course, we won't rely too much on AI, but it can give an option just to counter-check also the human side of the decision because we might have forgotten something. There are some decisions which should not be left to the control of the AI because the court is not only a courts of law, but we are also a courts of equity. There is some humanity involved in the disposition of cases. Napatunayan ding hindi lahat kaya ng AI. In the previous bar exam, there were some insinuations that the AI will do the correction of the booklets, but that is totally false. In fact, now I am the bar chair for 2024. Indeed, there were some questions that were referred to the AI, and I reviewed over it. They are not exactly correct. So that means the human mind is still better. Para sa 2025, mahigit 84 billion pesos ang hinihinging pondo ng hudikatura. Kasama rito ang budget para maipagpatuloy ang online hearings. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Cat's Eye meets the Madlang Kapuso sa It's Showtime ngayong araw. 3, What's up, Madlang People? Full of energy ang girls sa kanilang pagbisita sa noontime show. Ang Madlang Kapuso, nakitouch din. G din silang nakipagbiruan sa It's Showtime fans. At very grateful daw ang Cat's Eye sa overflowing love and support ng kanilang Pinoy fans. Dinagsa rin ang Manila Fan Showcase nila ngayong gabi sa Taguig. Samantala, hindi lang productive but masaya pa ang Sparkle Caravan na naganap sa San Sebastian sa tulong ng Shining Inheritance Stars na nakibahagi sa event. Very grateful din sila sa good reviews na natanggap para sa show. Makichika kay Lars Santiago. Energized ang mga estudyante ng San Sebastian College sa pag-welcome nila sa Sparkle Stars sa idinaos na Sparkle Caravan. Nag-perform at nakibonding ang 5 sa mga bituin ng hit afternoon prime series na Shining Inheritance na sina Kate Valdez, Michael Sager,
Dave Bornea, Mitzi Josh, at Seb Pajarillo. Pag makulit yung crowd, nag-enjoy sila kasi for me, mas lalo ako nag-enjoy. And kanina, they were really game na game. So parang ramdam ko nga na barkada lang din ako na nakikitropa sa kanila. Parang feeling ko, isa din ako sa mga students din eh. Kasi hindi naman kami magkalayo ng height din eh. Nagsilbi namang judge si Kate sa mga estudyanteng nag-audition na gustong maging bahagi ng Sparkle. Ang advice ni Kate sa kanila, huwag mawawala yung pagiging authentic nila sa sarili nila. Just be themselves, just enjoy, and kung ano ginagawa nila, na siguraduhin nila na gusto nila yon and i-pursue nila, galingan lang nila all the time. Ano kayong ibang ginawa? Sobrang pasalamat naman ng Shining Inheritance Stars sa malaking tagumpay ng series mula sa pilot episode nito at sa mga kasalukuyang ipinapalabas na episode. We're so grateful and happy ngayon yung magandang feedback from them. May mga reviews pa ako nakita, tinatag nila ako, and maganda yung rating namin. Kaya I'm so happy. For me, it's a big blessing lang talaga po, and excited ako for the viewers and for us because the story is about to unfold na mas dapat abangan nyo pa kasi promise talagang pasabog yung mga upcoming scenes. Kikita na ba si Nono? Ay, sorry. Wag natin na pag-usapan. Baka magalit na naman sa akin to dito. Ito kasi dahil kay Archie na wala yung kapatid ko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, naku, ayan na. 98 days na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.